Good day everyone, this is part 2 of Risk Management series. My name is Paul and welcome to this channel. Sa part 1, pinag-usapan natin kung anong reason bakit nasusunugan tayo ng trading account. And merong malaking part ang psychology o mindset natin sa pagtitrade. Tamang pag-iisip or expectation sa pagtitrade nyo. Ngayon naman is ang how or ang set of rules na dapat mong sundin every time na nagtitrade ka. Ready ka na? Let's start. Risk management is king. Isa to sa mga sinusunod ng mga successful traders. You see, if I flip a coin and I will guess if head or tail siya, every time na matalo ako, meron akong isang talo, and every time na manalo ako, magiging triple ang panalo ko. Ito ay ang 1:3 ratio o ang risk to reward ratio. Pag-uusapan natin to sa mga susunod pa na episode. So example, sa 10 flips of a coin, natalo ako ng 7 times at nanalo ako ng 3 times, then what would be the result? Talo ako ng 7 pero panalo ako ng 9 kasi triple siya every time na manalo ako. 9 minus 7 is equals to positive 2. Nanalo pa rin ako dahil sa tamang risk management plan. Di ba okay? Nice. So pag-usapan muna natin kung ano ba ang risk management sa trading. Yeah, boy. Baka hindi nyo pa alam na anything na papasukan nyo na opportunity ay merong risk involved. We don't do that here. Mapa-business man yan, trabaho o kahit pagkakaroon ng sariling pamilya, may risk din. Yes, tama di ba? Lahat sa palibot natin ay may risk. Sa trading normal na ang risk kasi malaki din ang potential na pwede kang kumita ng malaki. What is he doing? He's beginning to believe. Alam nyo ba na 90% sa nagtitrade ay humihinto after 2 years? Isa sa malaking dahilan nito ay walang proper risk management plan. Akala nila magbabay ka lang o magsisell, pwede ka nang kumita kasi dalawa lang naman ang pagpipilian mo. That was easy. Good job! Simple lang di ba? Pero yun ang dahilan. Dahil sa sobrang simple, ang mga baguhang traders wala na silang risk management kaya yan tuloy sunog. Tapos magdi-deposit ulit, tapos yan na naman, wala na namang proper risk management, kaya sunog ulit. Please, no! 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 Familiar ba? Dumaan tayong lahat dyan. Merong tawag dyan, gambling. Merong similarity ang trading sa gambling kasi numbers game din silang parehas. Sa mundo ng pag-gamble, walang set of rules na sinusunod. Naka-base ka lang sa kung anong desire ang gusto mong i-risk at yun ang itataya mo. Sa trading, hindi pwede yan. Stop it. Get some help. Always naka-base ang risk mo sa capital mo, lalong-lalo na kung baguhang trader ka pa. Mas marami ang maling analysis mo kumpara sa tamang analysis mo sa market. Panoorin ang video na to hanggang huli dahil ipapakita ko sa iyo kung paano ang paraan para hindi na tayo nasusunugan ng trading account natin. Nakakasawa rin, di ba? Una sa lahat is yung tamang risk percentage natin. What do you mean by that? Ano ba ang tamang percentage ang dapat mong i-risk based sa capital mo? Oh my! And ang advice sa mga baguhang trader is 2% of your trading capital. Ladies and gentlemen, we got him. 2% lang dapat ang malos mo sa capital mo. Now, bakit sa capital mo at hindi naman sa kada trade mo? So let's compute. Example, meron kang $100 na capital. I-divide mo siya sa 2% and meron kang $2 every trade na pwede mo lang i-loss. Now, kung every trade mo siya i-apply, $100 na capital divide $2 is meron kang 50 trades o 50 na trades mo bago masunog ang account mo. So feeling mo matagal pa yan, 50 na trades? E paano kung 3 ang trades mo everyday? I don't like where this is going. Tokyo session, London session, and US session. So 50 divide 3 is equals to 16.67. So meron ka na lang 17 days para makapag-trade. Kalahating buwan lang. What? Now, paano kung mag-overtrade ka kasi loss ka at gusto mong bawiin ang talo mo? Familiar ba? Naging 6 ang trades mo every day. 17 divided by 6 is equals to 2.8 days.
So meron ka na lang 3 days para makapag-trade. Come on now, dog. Come on, man. Guys, hindi mahalaga ang gain mo sa umpisa. Importante na mas madami kang araw na makapag-trade para matuto kang i-manage ang emotions mo and mafamiliar mo ang galaw ng market. Tips: when you lose, you don't recover it in that same day. Now, meron tayong formula para makuha natin ang tamang lot size o position sizing ang tawag. Let's go. Ang formula is RPOC or risk percentage of capital divide number of pips in SL or stop loss is equals to number of dollar in pip. Then look for a closer lot size. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. So example, meron tayong 500 na capital, divide 30 na pips sa SL natin is equals $3.34 per pip. So ang pinakamalapit na lot size is 0.33 lot size. Sana all. You can also check this website babypips.com para ma-check kung ano ang pinakamalapit na lot size sa inyo. Sunod ay ang leverage. Ang leverage ay ang paraan para malimitahan ang pagtitrade mo sa market. Leverage is your limitation and capacity to use a set of volume to place a position. Kung malaki ang leverage mo, malaki ang pwede mong kitain pero malaki din ang pwede mong matalo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kapag maliit naman ang leverage mo, maliit ang pwede mong kitain pero maliit din ang pwede mong matalo. Sa dalawa na to, gaya sa part 1 natin sa risk management, ang tamang mindset sa trading is hindi tayo nakafocus sa gain but sa losses natin. So dapat monitored natin ang losses. So ang advice is to use a smaller leverage. 25:1 to 30:1 na leverage if $500 up ang kapital. Habang lumalaki ang kapital, mas mababa dapat ang leverage. Lastly is ang exposure mo sa market. Yeah, boy. Trading has a lot of instrument to trade in. Forex market, futures market, indices, stocks, bonds, crypto, funds, and so on. Pwede ka makapag-trade ng sabay sa iba't ibang instrument pero dapat limited din ang volume na gagamitin mo. You have to only trade in a set of volume para nasusunod ang risk percentage sa capital mo. And ang advice is to use 0.01 volume every $100 na capital. Kapag meron kang capital na $1,000 US, ang volume na gagamitin mo lang ay 0.10. Do it! Just do it! So example, nag-trade ka ng 3 instruments, Forex, indices, and futures. Euro USD sa Forex, Gold sa indices, and S&P 500 sa futures. Sa Euro USD, meron kang open position na 0.04. Sa Gold naman, meron kang 0.02 na volume. And sa S&P 500, meron kang open position na 0.04. In total, meron ka ng 0.10 volume. Kapag meron kang makita na opportunity sa ibang instrument, wag muna. Kailangan mo munang tapusin ang trade mo saka ka mag-open ng ibang posisyon. I got you, homie. This will limit your trades para maiwasan mo ang maling analysis mo sa market. Remember, walang 100% strategy o 100% na panalo sa pagtitrade. Kaya nga, ang risk management pa rin ang pinaka-the best mong strategy. Isa pa, merong studies na kapag kukunti lang ang trade mo, mas malaki ang potential na mapalaki mo ang trading account mo. Kaya tips, less is more. Salamat sa panonood sa video na to. If you like this video, please like and subscribe o i-share mo sa kapwa trader na gusto ring matuto. Until next video, this is Paul and God bless everyone.